dito. Ako ah ito yung chart na sinusundan natin which is yung tinatawag na ah ang tawag dito ay Hebrew calendar. Zadok calendar, no? Ginagamit ng mga priest ng Zadok. Ayan. So dito, ang magiging ano natin, date natin for 2026 ay April 7. Ito, which is yung 14th day ng ng Aviv. 14th day yan. So Tuesday to. Ayan. So palaging Tuesday yan. At ito yung Passover. Dito natin gagawin yung Passover natin. And then kinabukasan, yung unleavened bread. Ayan, di ba? At ito ay isang high Sabbath. Amen. So dito kung titingnan natin, according ah, sa sign of Jonah, sa sign kasi ng Jonah is 3 days and 3 nights si Yahusha nasa heart ng lupa o patay. Di ba? Yun yung sign na dapat tinitingnan natin. Kasi dito sa Easter ng mga Katoliko na hindi na natin, 'di ba? Kasi tayo ay hindi na mga Gentile, 'di ba? By heart. Minana ng mga Protestante is Friday namatay. Ito, Friday. Kung bibilangin mo kung Friday siya namatay, kahit na Friday ng umaga, no? O kaya ng alas 3 kasi namatay eh. 3 p.m. eh. Namatay, 'di ba? So kung Friday ng 3 p.m. 'yon, no? So ibig sabihin kung bibilang ka 1, 2 days lang dito, Sunday na. So 2 days lang siya namatay, 'di ba? So hindi siya magme-make sense kasi yung sinusundan natin na guideline is yung 3 days and 3 nights. So ibig sabihin 24 plus 24 plus 24, 48, parang 62 hours. Tama ba? 24 times 3, 72. Ayan o. 24 times 3 is 72 hours dapat siya napatay. At after nun, bubuhayin siya, di ba? So dito, kung makikita natin, Passover, hindi siya pinatay ng Passover kasi nag-Passover sila eh. Di ba? Kinagabihan siya hinuli, kinabukasan ng unleavened bread siya pinatay ng alas 3 ng hapon. So ito ay day 8, day 15. Day 15 ng Nisan. So dito kung bibilang tayo kung alas 3 siya ng hapon crucified at dilibing siya ng sabihin na natin gabi na o maghapon na magdidilim na. 'Di ba nung siya ay nilibing, binuried siya doon sa bato, no? Doon sa kuweba na bato, no? So, bibilang lang tayo ng 72 hours. So, ang 72 hours ay 3 days and 3 nights, 'di ba? So, dito bilang tayo Thursday o day 9, tama, day 16 ng Nisan, isang araw na 'yon. Day, ah, day 17, pangalawang araw. Day, ah, day 18 ng Nisan, ikatlong araw. So, dito siya nabuhay sa Sabat. Sabat ng is either hapon o gabi. Kung hapon siya namatay, tapos nilibing siya ng gabi, is either yung paglibing sa kanya, doon magbibilang yung yung start ng 72 hours o pagkamatay niya ng alas 3 ng hapon, doon magbibilang yung 72 hours regardless. Kasi dito meron dito dalawang araw. Itong dilaw na araw nagsasabi ng pagkamatay niya doon sa krus. Ito naman yung parang gray o puting araw nagsasabi naman na pagkamatay niya doon sa pagkalibing niya doon sa libingan niya o sa kanya paglilibing sa kanya. Ayan. Pero regardless diyan sa dalawa, isa lang yung resurrection niya
Papasok saan? Sabado. Sabado, hindi naman pumupunta yung mga tao doon sa libingan kasi nga, nasa bahay lang sila, di ba? Napapahinga sila, no? So, kailan nila nakita yung resurrection ni Yahusha? Linggo na ng maagang maaga. Kasi maagang maaga doon pumunta sila Maria Magdalena, sila Mary, no? Para sana bigyan lagyan ng ano ng embalsamo itong si Yahusha. Pero pagpunta nila wala silang nakita at nakausog na yung bato. Amen. Ayan. So dito pinapakita dito na hindi linggo siya nabuhay kundi Sabado, Sabat. At nakita lang siya ng linggo kasi yung mga tao pwede nang lumabas ng linggo. Pwede na silang gumawa o magtrabaho ng linggo. Amen ba? So ganun yung ano, ganun yung sequensya. Ito ay biblical. Lahat ng ito, no? Hindi ito kagaya ng Easter na may halong tradisyon ng tao. Isipin mo Friday, kahit bata, hindi ano na marunong magbilang, hindi magiging 3 yung 2, no? Ay yung pinapaano nga sa atin, pinapa-instill nga sa atin, yung 3 is 1, 'di ba? So hindi siya magwo-work, 'di ba? Hindi siya magwo-work sa atin, 'di ba? Sabi sabihin, kailangan nating hanapin yung katotohanan na tinago ng kaaway. And tayo, mapapalad tayo mga kapatid dahil tayo ay ikinabagan ng Diyos. Hindi naman tayo nagmamalaki, no, na kumbaga natutuwa pa tayo na ganun sila, no, parang kinukutsa pa natin sila. Hindi. Actually, it's ah, parang pag-ibig natin na makasama din natin sila, magising din sila sa katotohanan ng kasulatan. Amen ba? Out of love. No? Dahil sa pag-ibig. Kung di tayo gagawa, kung gagawa tayo ng mga bagay na walang pag-ibig, wala yung kabuluhan. Amen ba? So, ayun mga kapatid, I hope and I pray nagkaroon tayo ng kaliwanagan sa Easter at kaliwanagan dito sa tinatawag nating Passover. Amen? And unleavened bread, no? Ah, at siguro susunod natin pag-usapan sa unleavened bread. Kasi yun ang ano simbolismo ng ano ng kamatayan. Unleavened, tsaka yung leaven, di ba? Leaven, simbolo ng kasalanan. Unleavened, simbolo ng kalinisan. Amen ba? So ayan mga kapatid, hallelujah, purihin ng ating Diyos. Tayo po ay